bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Sana po ay kayo ay tuloy-tuloy na nakikinabang sa pamamagitan ng programang itong Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan, makakasama na naman natin muli sa ating masiglang pagtalakay na leksyon, si Pastor Villanueva. Pastor, welcome po sa ating programa. Thank you very much. Salamat sa iyong pag-anyaya sa akin. Kagalakan para sa akin ang muling makasama sa mapakapakipakinabang na programang ito. Sa ating pong mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako na sa ating ikawalong leksyon at ang ating pong baksang tatalakayin ay may kinalaman sa iglesia. Ating pong mapag-aaralan dito ang pundasyon ng iglesia at gayon din naman ang inaasahan ng Panginoon na pagkakaisa sa loob ng kanyang iglesia. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay dumako sa ating opening prayer. Pangunahan tayong muli ni Pastor Villanueva. Tayo po ay manalangin. Butihin at mapagpala naming Ama, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinupuri namin ang inyong pangalan. Kayo na kinikilala naming pinagmumulan ng karunungan, kayo rin po ang aming nilalapitan para sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Kahilingan namin na managana ang inyong pag-ibig at ang patnubay ng inyong banal na espiritu ang siyang pumuspo sa amin upang maging kapakipakinabang ang aming pag-aaral at magiging malinaw sa aming kaisipan, maibahagi namin sa iba at ito, Panginoon, ang magbibigay ng tunay na kahulugan sa aming paglingkod bilang inyong mga alagad. Salamat po sa katiyakan na hindi nyo kami pababayaan. Ito po ay aming hinihiling, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor. Tayo po dadako na sa ating pag-aaral. Ating puntong ngayon ang ating susing talata sa Aklat ng Juan, Kapitulo 17, talatang 20 hanggang 21, aking babasahin. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalatay sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Pagpalainawa ng Panginoon ang mga talatang ito, at ating pututunghayan ang napakagandang paksa na may kinalaman sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. Pastor, ating binasa ang salita ng Panginoon. Mula rito ay, sino ba ang pundasyon talaga ng iglesia? Sa pag-aaral ng tungkol sa iglesia, ay ating matutunghayan at matutuklasan ang pundasyon ng iglesia sapagkat may nagtatag nito. Ating buksan ang ating banal na kasulatan at ating tunghayan ang isang talata na tumutukoy sa pagtatatag ng Panginoon ng kanyang iglesia. Sa Mateo, sa Kabanata 16 o Kapitulo 16. At ang talata po ay ika-18. Pakibasa mo nga, Pastor, ang 16-18. Ganitong wika. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Pastor, dito ay may mga nagsasabi kasi na si Pedro raw ang siyang pundasyon ng iglesia, sapagkat sa kanya ibinigay at ginagamit ang talatang ito. Kaya napakahalagang ating maano ang mabuti kung sino ba talaga ang pundasyon ng iglesia ng ating Panginoong Hesus. Itong talatang ito, kung ating sisiyasatin at aalamin ang orihinal na salita, yung pinagmulang salita sa Grego, ay ang ginamit ng Panginoon dito ay
dalawang salita. Mhm. Bagaman ang pagkakasalin sa iba't ibang wika ay tumutukoy sa bato, pero mayroong specific o tanging tinutukoy na bato. Sapagkat yung isa ay Petros, yung isa naman ay Petras. Yung Petros ay stone. Stone. Yung Petras ay rock. Parehong bato yan. Kung ating isalin talaga sa Tagalog ay bato. Sa batong ito ay itatayo ko ang iglesia. Ano ba ang ginamit ng Panginoon doon? Yung Petros o Petras? Sa pag-aaral natin ay ating natuklasan na ang ginamit ng Panginoon doon ay Petras. Mhm. Ibig sabihin, malaking Bato. bato. Mhm. Ang Petros ay maliit na bato. So kung itatayo ng Panginoon ang kanyang iglesia sa malaking bato, dapat alamin natin ang mga references o mga background nito na sino ang tinutukoy na bato, na malaking bato. Mhm. Isa pa ay doon sa mga pagtukoy sa grammar ay yung Petros ay ito ay sa parang kausap, second person. Pero yung Petras ay third person. Kaya kung ang kausap niya ay si Pedro, Mhm. Petros, itatayo naman niya sa Petras, ay sino yun? Aha. Siguro So, dapat makuha natin ang ibig sabihin background. malinaw sa binanggit mong sa mga pangungusap sa grammar na hindi si Pedro ang siyang pundasyon. Bagaman siya ang kausap. Bagaman siya ang kausap, ay sinasabi niyang sa Petras, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yan, oo. Pero hindi sinasabing sa iyo ko itatayo ang aking iglesia. Yan, hindi ganon. So malinaw natin makita ngayon dito, at nabanggit mo kanina, may mga background nito. Kasi nung sabihin ito ng ating Panginoon Hesus, ito'y madaling maunawaan ng mga Hudyo. Sapagkat sa panahon ng Lumang Tipan, ay kanilang nanaunawaan ang may kinalaman sa Diyos, na siya'y maraming pagkakataong binabanggit na siya yung bato. Sa aklat ng mga awit, mapakaraming mga talata na binabanggit, siya yung bato. At may mga talata pang sinasabi siya yung malaking bato. Malaking bato. At sa aklat ng Isayas ay palaging tinutukoy ang Diyos na siyang malaking bato. Siguro, Kaya Pastor, kumuha tayo doon sa maraming mga talatang yun, kahit na 2 talata, ating basahin ang Deuteronomio 32:4. Siya ang bato. Ang kaniyang gawa ay sakdal, sapagat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Dito tinutukoy yung bato. Ay Maliwanag, inilarawan din na ito yung ating Diyos na siyang matuwid at banal at walang kasamaan sa Kanya. So napakalinaw na yung batong Napakalinaw. tinutukoy ay ang Diyos. Ang Diyos. Kaya sabi na ating Panginoon Jesus dito ngayon na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ang kanya iglesia, ay malinaw na ang pundasyon ng iglesia, hindi si Pedro o sino mang Pedro, tao, hindi sino mang kundi tao. ang Diyos Ang ang Diyos. siyang pundasyon. Oh. Pastor, ano magiging implikasyon nito sa atin na malaman natin na ang iglesia ng ating Panginoong Jesus ay itinatag o nakatatag sa Diyos mismo? Kaya ibig sabihin, hindi naman tayo magsasabi ng mga iglesyang natatag at wala naman tayong dapat na ituligsa sa mga iglesyang natatag. Ngunit sa pag-aaral na ito ay malinaw na kapag ang pundasyon ng iglesia ay hindi ang Diyos, ay maliwanag tayong makakapag-conclude. May ipasya natin na ang iglesyang ito ay hindi ang iglesyang itinatag ng Panginoon. Dahil ang iglesyang itinatag ng Panginoon ay may pundasyon. Basahin pa natin ang isang talata, Pastor, yung nasa Isayas 17:10. Ganito ang wika. Isayas 17, talata Okay. 10. Sapagkat iyong nilimot ang Diyos ng iyong kaligtasan at hindi mo naaalala ang malaking bato ng iyong kalakasan. Kaya't nagtatanim ka ng mga maligayang pananim at iyong ibinabaon ang punla ng iba. So nabanggit dito ang malaking bato. Malaking bato. Oh. Na alam natin ito ang ating Diyos.
So sa madaling sabi, ang Petras na tinutukoy na kung saan itinayo ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia ay sa malaking bato. Malaking bato. Na iyon na iwalang iba kundi ang ating Diyos. So makapagbibigay din ito sa atin ng confidence ba? O katiyakan o kasiguruhan na ang iglesia ng Panginoon ay mananatili hanggang sa kawakasan. Meron kasi ako nabasang sinulat na ang sabi sa huling kapanahonan, ang iglesia ay mukhang babagsak. Pero ito hindi babagsak. Hindi babagsak. Sapagat ito ay nakatayo sa matibay na bato. Walang iba kundi ating Panginoon. Siguro ang binabanggit dito ay ang iglesia ay para bagang nakakakitaan ng mga kamalian, nakakakitaan ng mga kasalanan, nakakakitaan ng mga hindi magandang halimbawa. Gayon man, ito pa rin ang iglesia ng Diyos. At siya rin ang gagawa ng mga pagtutuwid dito. Hindi sakdal ang church. Nung una akong nabautismuhan, na tinawag ng Panginoon para maging mananampalataya, ang isip ko talaga ay, nung ako'y nabinyagan, ay ako'y nabinyagan na yan. Kailangan ako'y banal-banal na ako kasi ako'y miyembro na ng church. Iglesia ng Dalisay. Na talaga ang mga miyembro ng church, yan ay puro banal yan. Na para bagang hindi na nagkakamali. Pero hindi pala ganoon. Bagamat tinanggap na natin si Kristo, ay tayo ang church ay para bagang pagamutan. Na dito tayo ginagamot. Hanggang sa tayo ay pagaling ng pagaling hanggang sa dumating sandali na tayo malakas na. Pero talagang nandoon pa rin yung nagkakasakit kuminsan. Ang iglesia ng Panginoon ay isang pagamutang dito tayo dinadalisay, pinapagaling. So sa loob ng church makita natin meron talaga may mga masakit. Meron pa rin may mga gumagawa ng mali o kasalanan. Pero ito pa rin ang iglesia ng Panginoon na kanyang dadalhin hanggang sa kawakasan ng sanlibutan. Salamat, Pastor. Siguro ating puntahan ang Bagong Tipan. Sapagkat dapat din nating maunawaan na ang Bagong Tipan ay mayroon ding mga patutuo kung sino ang bato na tinutukoy na pundasyon o saligan ng tunay na iglesia. Sige po, Pastor. Maganda nga po yung tayo, hindi lamang sa lumang tipan, sapagkat ang iglesia pati itinatag ng ating Panginoong Hesus mo, ay tingnan natin ang sinasabi ng mga alagad tungkol sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. Sa 4:11, Pastor, ng mga gawa. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Ang bato ang siyang pangulo sa panulok. Siya pangulo doon sa panulok. Kasi, Pastor, ang tinutukoy. Ito yung lumalabas sa siyang pundasyon. Pundasyon, corner nga yun eh. Cornerstone. Na dito itinatayo kapag magtatayo ng bahay. Naalala ko, Pastor, nung araw ang mga bahay talagang may 4 lamang na poste. Nakapatong. Pero yun ay nakapatong doon sa may malaking semento. At doon nga nakatuntong yung mga haligi na mga kahoy. So ma-imagine natin ngayon, sabi, ang batong ito, ang siyang panulok na sa ating salita ay pundasyon. Pundasyon. So malinaw po na ang iglesia ng Panginoon ay mayroong matatag na sinasandigan. Kaya, hindi naman mahirap unawain, Pastor, kung ang tinutukoy na malaking bato ay ang Diyos. Dito ay ang batong panulok ay walang iba kundi ang Diyos. Luma at bagong tipan. Pero maliwanag na ang tinutukoy, Pastor, dito ay ang Panginoong Hesus Ay kung ang bato ay Diyos at dito ay ang batong saligan ay si Kristo. Ay di malinaw na siya ay Diyos. Yun, Pastor, ang ibig ko sabihin. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi natin pwedeng sabihin na si Kristo ay pangkaraniwan lamang. Sapagkat siya panulok na bato. Siya ang malaking bato na tinutukoy. Pundasyon ng iglesia. Maganda, Pastor, ating basahin ang pagkakasulat dito sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 4 patuloy. Yan, patutuon naman ni Pedro. Na kayo'y magsilapit. Pastor, kasi naalala ko, si Pedro kasi yung kaharap ng ating Panginoon na sabihin niya, na sa bating ito ay itatayo kong aking iglesia, ay maging malino sa ating lahat na hindi si Pedro. At sapagat si Pedro ngayon mismo ay nagbibigay ng patutunan, hindi talaga siya. Hindi siya. Kundi merong
sinasaligan ang kanyang iglesia. At basahin natin ang patutuo ni Pedro mismo. Okay. Na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagka-saserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nga kalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na Pangulo, hirang na mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong nananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinukil nang nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok, at batong kinatitisuran at bato na pangbuwal, sapagat sila ay natitisod sa salita, palibhasay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. So dito'y ang tinutukoy na bato ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Yan. Ang aking binabanggit kanina na dapat maidiin natin. Siya yung itinakwil. Siya yung batong panulok. Ay kung si Pedro ang tinutukoy na bato na pinagtayuan ng iglesia, anong magiging patutuo ni Pedro? Ang magiging salita niya sa kanyang sulat ay, magsilapit kayo sa akin. Sa akin itinatag ang iglesia. Ako ang batong pinagtayuan ng iglesia. Ay, hindi ganun ang kanyang patutuo. Ang kanyang binabanggit ay ang Panginoong Hesus na itinakwil ng mga tao, yan ang naging batong pangulo. Naging panulok na bato. Cornerstone, saligan. Okay. Napakalinaw, Pastor. Okay, so maraming salamat. So nakita natin ngayon, ang iglesia ng ating Panginoon ay matatag. Na ito'y nakasalig sa Diyos mismo na siyang kadahilanan kung bakit naitayo ang iglesia. Na ipagpatuloy po natin, sa mahalagang bahagi pa rin ng ating leksyon, ay ang iglesia ay maakay sa pagkakaisa. At pag pinag-usapan natin ang hangarin ng pagkakaisa, ay ang ating Panginoon Jesus ay nagkaroon isang napakahabang panalangin na tala sa aklat ng Juan Kapitulo 17. At dito ay ipinahayag ng Panginoon ang diwa ng kanyang panalangin. So, ano ba yung diwa ng panalangin niya dito tungkol sa iglesia? Kagaya ng sinabi mo, Pastor, napakahaba ng panalangin yan. Ang natala na pinakamahabang panalangin ng Panginoong Hesus sa Juan 17. Pero yung pinakapaksa, pinakadiwa ng kanyang panalangin ay ang kanyang pinakananais o pinakananasa sa kanyang minamahal na iglesia. Walang iba kundi mga kaisa ang iglesia. Kaya kung mayroon pa na pinakadapat na direksyon ng iglesia, ay walang iba kundi ang magkaisa. Maganda, Pastor, ating basahin din sa aklat ng Juan Kapitulo 17 sa talatang 21 hanggang 23. Tingnan natin. Upang silang lahat ay maging isa. Ito'y bahagi na ng panalangin ng ating Panginoon Jesus. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. So napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Ang panalangin ng Panginoon ay nakapuntriya. Ibig sabihin ay ang talagang direksyon ay walang iba kundi ang kapakanan ng iglesia na ito ay magkaisa. Pero paano ba magaganap itong ang iglesia ay magkaisa? Ito yung kanyang hangarin.
Pero ang sabi nga ng iba ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Kasi nga ay madaling sabihin na magkaisa kayo. Pero ang tanong, paano tayo magkakaisa? Kasi pastor, tingnan mo ang iglesia binubuo ng napakaraming mga tao. At ang mga taong iti galing sa iba't ibang mga lugar. Halo-halo. Halo-halo. Ang sabi nga kung sa atin pa ay may Bicolano, mayroong Bisaya, mayroong Ilocano, may Bulakenyo, ay halo-halo. Ay iba-iba ng pananaw ito. Iba-iba sila ng mga taste, iba-iba sila ng mga preferences. Pero bagamat sila galing sa iba't ibang mga lugar at bukod pa rito yung iba-iba pang kanilang status sa lipunan. Ayun din gumagawa ng malaking kaibahan. Maliban pa doon sa iba-iba ang kanilang mga background, iba-iba ang kanilang mga profesyon. Pero ang sabi ng Panginoon ay gusto ko na iglesia ay maakay sa pagkakaisa. Pero tanong, paano ito maakay sa pagkakaisa? Anong magbubuklod sa kanila para sila maging isa, kagaya ng ama at ng anak ay isa? Magkakaisa lamang ang iglesia kung lahat tayo ay nakapokus sa Panginoong Hesus. So, yung kanyang presensya, yung presensya ng Panginoon ay magbubuklod sa iglesia. Isa pa, may iniwan siya na mga turo, yung kanyang salita. Pag tayo nagkakaisa sa katotohanan, pare-pareho ang ating tinanggap na liwanag, magkakaisa tayo. At saka, kung tayo ay mayroong nakilalang katotohanan at tayo ay nagmamahalan, magkakaisa tayo. Kaya ito yung mga inilalaan ng Panginoon. Ang kanyang presensya, ang kanyang salita, ang kanyang pag-ibig. Pero, kung halimbawa ay magkakaisa tayo sa katotohanan, wala ka namang pag-ibig, hindi rin magkakaisa. So, halimbawa na may iniibig mo ng husto ang iyong kapwa, ay magkakaiba naman kayo ng doktrina, paniniwala, ng inyong practices. Ay magkakaisa ba kayo kahit kayo sabi na ba hindi, talagang mahal ko siya, hindi maaaring hindi kayo magkaisa dahil mahal ko. Ay hindi rin magawa ng mga tao na magkaisa kapag nagmamahal at pagkatapos magkaiba ng paniniwala. Sa sabi pastor ay kailangan i-balanse. Ang unifying factor para mangyari yung kalooban ng Diyos na magkaisa iglesia sa pamamagitan ng kanyang aral. At sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Hindi po pwedeng aral lang. Kasi kung aral lang at wala namang pag-ibig, ay sabihin natin halimbawa sa loob ng iglesia, iisa naman ang paniniwala natin. Iisa ang ating pinangahawakang katotohanan. Pero may mga ugali tayong mapagmalaki o mayabang o mapanghamak pa rin. O kaya ay sinasabi kong ako ay mas banal kaysa sa iyo. O kaya sinasabi kong ako dapat masunod dahil mas mataas ang pinag-aralan ko. Ay doon bumabangon ng pagkakanya-kanya at pagkakaiwalay. So sapagkat kakulangan ng pag-ibig. Hindi rin naman maaari, pastor, na kapatid, tayo ay magkaisa. Kaya kahit ibang paniniwala mo, ibang pananaw mo, okay lang yun. Ang mahalaga tayo ay nagkakaisa, nagmamahalan. Hindi rin po pwede. Bakit? Ay sapagat ang pamatayang binigay ng Panginoon, katotohanan at pag-ibig. Pag-ibig. Kailang i-balance natin. Kung mali ang isang tao, ay talagang kailang ipaunawa natin sa kanya, mali yan. Hindi yan ang sa Panginoon. Kaya nga po, kuminsan ay tayo ay naakusahan na hindi kayo makipagkaisa kasi sa aming mga samahan. Paano naman tayo makikipagkaisa kung iba naman ang kanilang paniniwala sa ating paniniwala? Yun nga. Sasabihin ba natin sige, alang-alang na lang sa kapayapaan na tayo magkaisa, ay sasama na kami at talikuran muna namin itong aming paniniwala. Hindi naman maaari yun. Sapagkat maliwanag ang panukala ng Panginoon upang maabot natin ang pagkakaisa ay sa pamamagitan ng katotohanan. Maaari sabihin na ito yung nagiging hadlang para tayo magkaisa sa ibang samahan. Pero ito rin ang ating lakas na sa pamamagitan nito, dito tayo nakikitang talagang bayan ng Diyos at tayo talaga nasa Panginoon. Yung katotohanan na ating tinitinigan. Kaya nga sa ating pastor, kapag kami mga ibang doktrina o ibang mga aral o ibang pananaw, ay talagang ating tinatawag at pinapakinggan. At kung siya'y na ipaunawa sa kanyang mali ang kanyang mga aral, ay talagang ating pinagsasabihan. At kung siya magpipilit pa rin, ay talagang dumadating sa punto na kinakailangan tanggalin kung kinakailangan. Yun yung masakit. Pero hindi maaakay ang iglesia sa pagkakaisa. Pag kami kanya-kanya tayo kung may kanya-kanya tayong paniniwala, ang sasabihin mo ay wala na yan, pwede na yan. Ay ang sabi ng banal na kasulatan ganito, ay talagang hindi tayo magkakaisa. Palaging merong
labanan sa pagitan natin. May conflict. Oo. Oh. Dahil hindi tayo magkaisa sa katotohanan. May conflict doon sa pananaw. Sa makatuwid, Pastor, ay ang katotohanan na walang pag-ibig ay walang bunga. Walang bunga. Walang bunga. Pero yung pag-ibig na walang katotohanan ay bulag. Wala rin. Bulag. So, paano tayo pwedeng magkaisa kayo binanggit mo kanina? Kung halimbawa ay magkaiba kita ng paniwala, kahit iniibig kita at iniibig mo ako, ay hindi natin magawang magkaisa dahil halimbawa, ang pananaw mo ay ikaw ay dapat ay sumamba kung araw ng linggo. Ako naman ay kung araw ng Sabado. Mahal kita. Mahal mo ako. Pag sinabi mo sa akin, sumamba na kita ng linggo, ay sabi ko sa'yo, abay, yan ang paniwala mo. So, hindi tayo magkaisa Hindi na tayo magkaisa doon. Sabi, ikaw ay sumama sa akin. At hindi ito talaga nagaganap na may mga pagkakataon talaga na ang magulang ay may magkaibang paniniwala. Oo. Maaring ang mga mag-asawa ay mag-unawaan, pero yung mga anak na-impluensyahan. Na hindi nila malaman kung saan ba sila susunod. Oo. Sa tatay ba o sa nanay ba? Ay nalilito rin ang mga bata. Kaya hindi lamang ito sa kahirapang dinaranas ng mag-asawa dahil magkaibang kanilang paniniwala, kundi maging kanilang tahanan ay nalilito at hindi maakit talaga sa pagkakaisa. Kaya napakalaga na ang panukal sa paningin ng Diyos, ang tingnan po natin yung paningin ng Diyos, na makita niya tayo sa pagkakaisa, sa panong paraan, sa pamamagitan ng katotohanan na mga aral ng ating Panginoon. Maakit tayo sa pagkakaisa. At pangalawa, ay maakit tayo sa pag-iibigan, pag-unawaan, pagmamahalan. At ito mga ebidensya na sinasabi ng Banal na Kasulatan, makikilala tayo na tayo ang mga alagad ng ating Panginoon Hesus kung tayo ay nagmamahalan. At nagkakaisa. Yan. So, Pastor, napakaganda. Meron tayong susunod na bahaging harapin dito. Anong malaking hadlang para sa pagkakaisa ng iglesia? So, merong malaking hadlang. Pero bago mo sagitan ito, Pastor, tayo muna po ay dadako sa isang paalala. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Welcome back po sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Pastor, kanina po iniwan ko ang katanungan na merong hadlang sa
pagkakaisa ng iglesia. Ano ba ito? Sa katunayan, sa iglesia, ating maobserbahan at sa karanasan ng maraming mga kaanib, ay ang pangunahing nakakahadlang ay yung bang pagtingin natin sa iba na ang nakikita nating mas mabilis at mas madali ay walang iba kundi ang kahinaan O ng iba, kamalian ng iba, yung kanilang kasiraan. Ay pagka yan ang nakita natin, ay nawawala na yung pagkakaisa. Eh, hindi na makikipagkaisa sa iyo yung sinabihan mo na siya ay mayroong ginawang di ayon doon sa pamantayan. So, may mga paraan yan kung bakit nagkakaganyan ang kalagayan ng iglesia. Madaling banggitin, madaling makita ang kamalian ng iba. At sinasabi naman nila, parang chinichismis pa. At kuminsan naman, Pastor, ay hindi naman yung pananaw lang natin kuminsan, ang akala lang natin. Akala lang natin. Oo. So, dalawang bagay na Yung may katotohanan yung ating kapatid o yung ating kaibigan ay may mali, o kaya naman nagkamali lang ako ng akala ko'y ganoon. Yan. So magkaiba yun. Pero ang punto rito, Pastor, ay para bagang mas madali tayong magpuna sa mga mali. Criticize. Oho. Mag-criticize yung tinatawag yung mag-criticize. Oo. So sa ganitong pagkakataon ay talagang naakay ang iglesia sa pagkakawatak-watak. Oo. At pagkakampi-kampi na ngayon na may kanya-kanya ng mga grupo. So, ano ang magagawa natin sa ganitong bagay para ito'y Magamot. Yung mga taong ang tingin lagi sa iba ay mali, ay mayroon dapat na hakbang diyan, Pastor. Dapat ay maitanong muna natin sa ating sarili kapag ka tayo pupuna, kapag ka tayo may gustong sabihin na kamalian ng iba, ay sa bagay mayroong tama layunin. At gusto ngang mag-correct, gustong maituwid. Pero, unang tanong, kapag ka tayo gustong may sabihin sa ating kapatid, sa ating kapwa, ay ang una, totoo ba naman ang aking sasabihin? May katotohanan ba ito? Kung sabihin ko, ito ba'y makakapagpatibay? Hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi sa kabuuan ng iglesia. At kung ito ay totoo, makakapagpatibay, masasabi ko ba naman ito na may pag-ibig? Ay kahit pa ito totoo, makakapagpatibay, kung ang pagsasalita mo naman o paraan ng pagsasabi ay nangahamak o minamaliit o tinutuya yung tao. Yan. So, hindi pa rin magkakaisa ang iglesia. Yan ang napakalangad lang. At yung pagkukumpara, Pastor, yung pagkukumpara ng sarili, yan nakakahadlang yan. Kasi kaya ka naman pupuna ay dahilan sa ikinukumpara mo eh. Sa panlabas, pag ang tingin mo sa isa'y hindi maganda, halimbawa ay pangit kay sa'yo, pag pumuna ka, sabihin mo, mas gwapo ako diyan mas maganda ako kay Rian. So, comparison, ay kung antas ng pamumuhay, kung pananalapi, pupuna ka, dahil ikaw ay nakakaramdam ng tinatawag nating superiority. Hadlang iyan para magkaisa ang iglesia. Pagkukumpara ng sarili. Kaya may payo sa atin. Kung magkukumpara tayo ng ating sarili, ay huwag sa ating kapwa. Ikumpara natin ang ating sarili sa Panginoon at ligtas tayo. Doon naman natin makikita yung katotohanan at tayo mapapahiya. Yan, kasi ang pamantayan ay hindi ang sarili. Kasi kuminsan nga ay ito'y nagaganap talaga sa ating iglesia na may mga tao rin talagang para bagang gusto nila ipakitang siya ang pamantayan. Halimbawa, pag nagsuot ka ng kasuotan, ay talagang pupunayin ka. Anong klaseng suot mo yan? Ba't ganyan ang kulay? Na para bagang ang tayo gusto niya pasunod na kung anong gusto niya, kailangang ipiplease mo siya. Kailangang sang-ayon sa kanyang gusto, sang-ayon sa kanyang paraan. At kung hindi niya paraan, ay hindi tama yan. Kung hindi niya katulad. Kuminsan ay nagaganap din sa ating mga tagapagturo, no? Na kuminsan magtatanong, ano masasabi mo? Mali yan. Ikaw, ano masasabi mo? Mali rin yan. Kayo, wala yan, mali yan. Bakit? Ako lang ang tama. Ay pagka ganun ng attitude natin, superior siya. May superiority ba na kung hindi yung iniisip mong sagot ang sasabihin, mali ka riyan, ay hindi rin maganda yon.
So dito na ngayon ang ating iglesia na nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Gawa nga ng kaisipang maling kaisipan sa laban sa kapwa o masakit na salita laban sa kapwa o yung mga paghihinala o yung mga pagbibintang. Ito yung mga humahadlang para tayo ay maakay sa pagkakaisa. Tsaka pagmamalaki. Pagmamalaki, Pastor, nakakahadlang yan para magkaisa ng iglesia. Yun sinasabi mo kanina, laging ang tingin sa sarili ay siya mas lamang. Ay siyempre, hindi magkakaisa ng iglesia. Ako minaalala, Pastor, may isang babae at lumapit. Ang sabi sa pastor, ganito, Pastor, ako'y laging nagkakasala. Ang sabi ng pastor, ano naman pagkakasala mo? Pag ako po'y sumisimba. Ha? Pag sumisimba ka pa, saka ka nagkakasala? Ay kasi, Pastor, pag ako'y sumisimba, wala akong makitang kasing ganda ko. Ako'y nagkakasala. Isipin mo naman, Pastor, sa dami ng babae ron. Pagpunta ko sa sambahan, wala akong makita man lamang na kasing ganda ko. Sabi ng pastor ay, hindi ka lang nagkakasala. Ikaw ay nagkakamali. Dahil akala mo, ikaw ang pinakamaganda. Minsan ay akala lang natin Halimbawa, sa pagsasalita, akala mo, ikaw lang ang magaling magsalita. Meron mga ganyan At pupunahin yung iba. Sa halip na mag-correct, ay talagang namimintas. At yun ay naipapahatid-hatid pa sa iba. Hatid-hatid yun, pasalin-salin yun. Ang tawag na riyan ay chismis na. Chismis na. So ito yung mga sumisira sa iglesia. Sumisira. Pastor, mayroong binanggit dito sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 26. Talatang 20. Sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy. At kung saan walang mapaghatid dumapit, ay tumitigil ang pagkakaalit. Ay ibig sabihin nito, Pastor, ay kung minsan ay pagka pinag-uusapan na yung chismis ba, yung pinag-uusapan na yung ibang tao, ay pag ang binanggit kahinaan kamalian, ay nadugtong pa. Ginagatungan. Ginagatungan pa. Kaya yun ang background nitong talata na, ay yung apoy ay talagang habang mong nilalagyan ng kahoy yan, ay lalong nag-umalab yan. Pero sa isang banda rin naman, kung madinig natin ang mga chismisan o kwentuhang alam nating hindi maganda, ay kung hindi na tayo dudugtong at hindi na natin ihatid pa yon, ay namamatay din Kaya yan. ang payo, Pastor, pag may chismis at tayo naman ay nag-aaral nito at pwede naman nating ipayo, lalo na sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, kung may chismis, huwag na nating pakinggan. Ngayon, kung napakinig naman natin, huwag na nating i-chismis. Titigil yun, Pastor Maring sa iyo yung tumigil. Kasi kung ayaw mong pakinggan, tigil na. Kung napakinggan mo naman at talagang wala kang nagawa, huwag mo namang ipamalita, ditigil pa rin. Kaya may paraan para tumigil ang chismis. Pero Pastor, nabanggit mo rin kanina na ang pinakamaganda kung may makita tayong mga diferensya o mukhang mali o ay ikumpara natin ang ating sarili sa Panginoon. Hindi natin ikukumpara ang sarili natin sa kanila. Kasi hindi tayo ang pamantayan. Ang ating Panginoon ang ating pamantayan. At ako'y naniniwala, kung makita natin ang ating diferensya, ay maakay tayo na lalo maging mahabagin din sa iba at maunawaan natin ng iba na pare-para tayo makasalanang naghahangad ng kaligtasan at tayong lahat ay naghahangad ng mabuti. Bagaman nga lang may mga kahinaang kuminsan ay nadadaig tayo, pero kung makita natin ang kahinaan sa ating kapatid o mali sa ating kasama, sa halip na sila ating ipagchismis, ba't hindi natin sila ilapit sa Panginoon at ipanalangin? So para sa akin ay wala tayong karapatang ipagkwento natin yon hanggat hindi muna natin sila ipapanalangin at napagmalasakitan. At ako'y naniwala sa ganitong paraan, maakay tayo sa pagkakaisa. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay mayroong mga nagkakasakitang mga magkakapatid sa loob ng iglesia, nagkakaroon ng pagkakahiwalay, gawa nga ng mga salita o mga hindi magandang nagaganap. Ang panukala ng Panginoon ay magkaroon ng restoration. Pero ano ba mga hakbangin ang dapat nasundin upang kung magkagayon ay maibalik ang mga nasirang relasyon? Yan ay para bang sa kabuhayan natin na habang tayo narito sa lupa ay natural na makita yung nagkakaroon ng conflict. Kung may conflict sa tahanan, may conflict din sa iglesia. Pero may mahalagang payo rin o turo ang Panginoon sa mga hakbang para sa reconciliation o restoration
Ating tunghayan ang Mateo. Mateo 18. Simula tayo doon sa talatang 15 at ating basahin hanggang sa 18. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kaniya ang kaniyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So, may mga hakbang. May mga hakbang, Pastor. Ito'y payo ng Panginoon na kung ikaw ay mayroong paghingi ng tawad, pupunta ka rin lamang sa iglesia. Kalimitan ay ang pagpunta sa iglesia nung panahong yun ay naghahandog. Ang handog na burnt offering ay para sa kapatawaran ng kasalanan. Pagpunta mo roon, kung mayroong kang maalaala na hindi mo naman napapatawad, ang pagpunta mo naman doon ay paghingi ng tawad, ay ang payo ay make right with Him first. Yun muna ang uunahin natin, makipagkasundo muna tayo. So, ito'y napakahalagang paraan o simulain na nasa Biblia itong 18 ng Mateo. Marahil ay naiisip din ito ng iba nating mga kapatid kasi nagbabasa rin naman sila ng Biblia at nabasa rin ito dito na marahil ay may nagpapaalala rin sa kanila na ay bago ka sumimba o bago ka muna dumako sa iyong mga pagsambang yan, ay makipagkasundo ka muna doon sa kapatid mo sa nakagalit mo. Marahil lang iniisip naman siguro nating kapatid din ay ba't ako lalapit sa kanya? Siya may kasalanan sa akin. Alam niya na may hiduan sila pero ang pagkaunawa rin niya, ay ba't ako lalapit? Siya nga ang may diferensya. Edi sa ganung bagay, hindi talaga maakay na naman sa pagkakasundo. So, anong dapat gawin sa ganito mga bagay? Alam mo kung iisipin natin ang bagay na iyon, yun ay pagmamalaki rin Kasi kung siya nagkasala, siya ang dapat lumapit. Kung ang ating huwaran ay ang Panginoong Jesus, siya ang nag-take ng initiative. Di ba pinag-aralan natin minsan, sino ba yung lumapit? Ang Panginoon ang lumapit. Sino nagkasala? Tayo nagkasala, tayo dapat lumapit. Pero ang mga nagkasala, nilapitan ng isang walang kasalanan. Kaya hindi rin makababawa sa iyong pagkatao yung ikaw ay lumapit kahit ikaw ay nag-iisip na ikaw ang nasa tama. Hindi makakabawas. Mana pa ay lalong magpapatunay na ikaw ay alagad ng Diyos. Kasi yung iba nag-iisip na, baka isipin nila ako ang lumalapit, hindi ako nagkamali. Diba? So, sundin natin ang prinsipyong ito. Hindi yun makakabawas sa iyong karakter. Kung ikaw ay lumapit, bagaman iniisip mo na ikaw ang nasa lugar na may katwiran. So, higit na mapalad yung nagpapakumbaba. Na bagamat, at saka ito'y nangangailangan actually, Pastor, ng dagdag na patnubay ng Banal na Espiritu para magawa natin. Kasi kung sa ating mga sarili, ay talaga naroon yung pride. Di ba? Na, ba't ako nalapit yan? Unang-una, mas matanda ako kaysa sa kanya. Ba't ako nalapit sa kanya? O kaya sino ba siya rito? Ako matanda sa iglesia. Siya naman wala nga siyang katungkulan pa rito. Ako pa ba lalapit sa kanya? O kaya naman yung status ba? Na, sino ba siya para ako lumapit sa kanya? Di lumapit siya sa akin para magkasundo kami. Ito yung mga hadlang sa pagkakaisa. At sa mga ganitong bagay, napipighati ang ating Panginoon. Kaya nga sabi, kung maalaman mo na meron kayong hindi pagkakaintindihan, di yayamang ikaw naman ay nasa Panginoon. So bagay, pare-pareho nasa Panginoon. Pero ang tanong, sino ang higit na mas malapit sa Panginoon? Ay di yung nakahanda na gumawa ng pagpapakumbaba. Kung naunawaan ko na ito yung kalooban ng Panginoon, ay isa-isang tabi ko yung pride. Ano ba yung lumapit ako? Ano ba? Ako ba'y minagawa? O ano bang mag-usap tayo?
Ay di sa ganung kaparaan ngayon, kung hindi siya makinig, ay di dadako tayo sa pangalawang hakbangin na magsama tayo ng maaring mamagitan pa o sumaksi pa sa pag-uusap. At sa ganung paraan, sana ay maayos. Pero kung hindi pa rin, ay merong ultimo pa rin sinabi ang banal na kasulatan, ay di dadalhin na natin sa iglesia upang ang iglesia ay mamagitan na. Dahil tayo naman ay pare-parehong kaanib ng iglesia. So, kung susundin natin ito, ay may iwasan natin ang maraming mga problema. Maraming problema. Oho. Yung isang ilustrasyong na aking naisip ngayon, Pastor, si Pablo ay nangaral para magkaisa ang iglesia. At ang sabi niya ay tayo mga kaanib ay mga iba't ibang sangkap ng katawan. Itong ating katawan, kung iyong pagmamasdan ang pagkakaisa nito, sa karanasan ko mismo, Pastor, ako'y minsan ay mayroong ginagayat. Ako'y tumutulong sa pagluluto. Ay palibhasa, ako'y madalang namang makapagluto at ako'y laging wala. Ay minsan ay sa paggagayat ko'y medyo nahiwa ako itong aking daliri. Aba, nung aking mahiwa, napaganyan ako. Nakipagkaisa yung aking yung aking bibig para tumigil ang dugo. Alam mo, ang aking paa nakipagkaisa, pumunta sa medicine cabinet. Pagkatapos, itong aking isang kamay, kumuha ng gamot. Pagkakuha ng gamot, nilagyan ng gamot yung hiwa. Alam mo ang aking natutuhan leksyon, Pastor? Sino ba nakahiwa ron? Ito. Sino kumuha ng gamot? Ito rin. Ito. Sino naglagay ng gamot? Ito. Ang aking iniisip, Pastor, kung i-apply natin sa iglesia, meron tayong minsang nahihiwa. Meron tayong nasasaktan na kapatid. Kung tayong nakasakit, tayo rin ang kukuha ng gamot. Tayo rin ang maglalagay ng gamot. At magkakaisa ang iglesia. Ay, ang kalimitan ay, kapag tayo may nasaktan, tayo na nga ang nakasakit eh. Hindi naman tayo handang lumapit sa ating nasaktan. At tayo pa ang nagmamalaki at sasabihin natin siya ang may gawa. Yung isa naman, gayon din ang sinasabi. Siya ang nakasakit sa akin. So, wala nakakaisip na lumapit. Napakagandang ilustrasyon sa pag-aaral tungkol sa katawan. Sinasabi ni Pablo na tayo'y mga sangkap sa isang katawan. Pastor, dito nakita natin ang iglesia talaga ay binubuo ng iba't ibang mga tao. May kanya-kanya silang mga preferences. Meron silang kanya-kanya mga gusto. Meron tayong kanya-kanyang pananaw. At pagkatapos bigla tayong pinagsama-sama, ay talagang dumadating yung mapagkaminsan ay talagang kasabihan nga ay yung kangang dila at saka yung ngipin simulat sa bola ay magkasama na. Pero nagkakakagatan pa kuminsan, ay nagaganap talaga. Habang tayo nasa mundong ito ay talagang dumadating yung pagkakataong nakakasakit. Halimbawa, wala naman sa loob ko ang manakit. Pero dapat na sinabi ko lang na, alam mo, ayaw ko yung kulay na dilaw. Alam mo, may kapatid na nakasuot ng kulay dilaw, di talagang simpleng salita, pero pwede na naman, biglang mahati na naman ang church. Mahati ang iglesia. Oo. Ay, maging maingat na lang tayo at talagang bumabangon. Siguro ang maganda rito ay mag-unawaan at maging maingat din tayo sa ating mga pananalita. Pastor, meron akong sa ating lesson ay may napakaganda ritong quotation na gusto kong basahin. Maiksi lang naman. Sige. Ito'y makita sa aklat na Testimonies for the Church sa volume 5, page 58. Ganito ang wiga. We should endeavor to think well of all men, especially our brethren, until compelled to think otherwise. We should not hastily credit evil reports. These are often the result of envy or misunderstanding, or they may proceed from exaggeration or a partial disclosure of facts. Napakaganda payo na ang wikay maging mabanayad tayo sa pagsasalita. Lalo tigit, hindi naman maganda. At huwag tayong magkaroon ng parabagang tuwa tayong ipagsabi na nagkamali si ganito, nagkasala si ganon. Ay, anong espiritu meron tayo roon? So, sabihin na natin totoo na nagkamali. Halimbawa, sabihin na natin totoong nagkamali si pastor. Ay ano namang espiritu meron tayo nung ipinagkakalat natin, i-email natin, ipo-forward natin, at sasabihin mo, i-forward mo, halayang malalaman na lahat ng tao na siya'y nagkamali. Ay kakaibang espiritu yon. Hindi nalulugod ang Panginoon doon. Sabihin na natin totoong nagkamali. Pero hindi kaya tayo nagkamali rin ang ginagawa nating
gusto na natin sirain yung tao. Yan. Sasabihin, hindi naman ako naninira eh. Totoo lang naman sinasabi ko eh. Pero pumapasok doon yung kanginang binanggit mo, Pastor, na hindi lahat ng totoo ay kailangan mong sabihin. Kung ibalik natin, kung yung magkasasalita na yon ay yung kanyang katotohanan ng mga mali, ipagkakalatid, gusto kaya niya yon? Hindi rin maganda. Hindi makapagpapatibay. Walang halong pag-ibig. Ay hindi nakakalugod sa Panginoon. So, sa mga bagay na mali, sa mga bagay na iniisip natin hindi maganda, huwag tayong magkaroon ng kalugurang kagalakang ipamahagi, ipagkalat. Lalo pa ngayon, Pastor, na mayroon ng lahat na Facebook sa ating mga taga-subaybay. May tanong tayo, ano naman ang ating nai-post doon sa ating Facebook? Yan ba naman ay totoo? Pagkatapos, yan ba'y makakapagpatibay? Papaano ninyo ipinost yan sa Facebook? Yan ba ay may pag-ibig o mayroong bahid ng galit o merong intensyon hindi maganda? Intensyon na maaring makasira. So ito ay mga bagay na dapat nating isaalang-alang, minamahal mga kaibigan. Ngayon ay nabubuhay tayo sa mundo na ang wika nga ay ito'y nadinig ko lang naman, Pastor, kapag karaw ka kasing Facebook account ngayon, hindi ka umiiral sa mundong ito. Pero ang maganda yung may ganitong nagkakaroon ng mga kaibigan, nagkakabalitaan, napakadali ngayon ilagay ka sa Facebook na lahat halos ngayon may cellphone na may mga camera. Pero mag-ingat din po tayo po ay hindi naman po yung parang gagawa ng paninira o meron tayong tao na gusto nating i-down at ipahiya, ay hindi naman po ito nakakalugod sa Panginoon. Ang hangad ng ating Panginoon, ang iglesia ay maakay sa pagkakaisa. Amen. May mga malaking hadlang sa pagkakaisang yun na hangad ng Diyos. Pero sana po ay tayo ay maging bahagi ng solusyon na ang iglesia ay magkaisa at hindi po yung maging bahagi tayo na nagkakawatak-watak at nagkakagulo-gulo ang ating iglesia, ang iglesia ng Panginoon. So, idalangin po natin mga kapatid, lahat po ng ating gagawin, hayaan po natin ang lahat ay maging kaayon sa kalooban ng Diyos. Hayaan po natin ang ating mga gagawin ay makapagpapatibay sa isa't isa. Ako'y sa aking sarili, Pastor, ay nagpasyan, sabi ko ay, hahayaan kong aking bibig ay kapag ka bumuka ay yung mabibless na lamang ang mga makikinig. Yung bang ako'y magiging encouragement sa iba na sa aking mga pananalita ay hindi maakay ang tao na ma-discourage o manlupaypay o manlumo. Makahila pa ng galit. O makapagdagdag pa sa galit ng iba. Kundi ang aking mga bibig ay sabi ko ay magsasalita na lamang ng mga bagay ng mga katotohanan nakapagpapasigla, nakapagpapalakas at nakapagpapalapit sa ating Panginoon. At tayo naman ay may kanya-kanya mga impluensya. Idalangin natin, magdalangin tayong lahat mga minamahalang mga kaibigan, na tayong lahat ay patnubayan ng Banal na Espiritu at maging bahagi tayo sa ikalalakas, sa ikatitibay, sa pag-abot ng mithiin ng Diyos ng kanyang iglesia ay maakay sa pagkakaisa. Pastor, ang iyong huli pananalita tungkol dito sa ating leksyon? Sa ating mga taga-subaybay, nais ko pong manawagan sa inyong lahat, tayo po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon at mayroon pong hangarin ang ating mahal na Diyos sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang mga alagad. Tayo po itinuturing ng mga tagasunod at ang mga alagad ay inaasahang nagkakaisa. Kaya po kami ay nananawagan na ang mga napag-aralan natin ito, lalo na ang hakbang na makapagpapatibay sa atin kung ating gagawin, ay atin pong maging karanasan ito sa loob ng iglesia. Pag may nakikita tayong kamalian, isipin muna natin ang tamang paraan. Hindi lamang kung ito ay totoo, kundi ang tamang paraan ng pagsasabi dito at isipin kung ano ang magiging bunga nito. Kung ito ay makakahila ng pagkakaalit, ay siguro ipanalangin na lamang natin sa Panginoon. Kung hindi natin alam ang ating sasalitain, ay mas karunungan ang manahimik. So, salamat po. Okay, maraming salamat, Pastor. Sa ating pagtatapos, nais ko ipabaon lamang isang talata galing sa Banal na Kasulatan. Makita natin sa Aklat ng Mga Awit sa 133, talatang 1, ganito ang wika. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid
na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ito ang hangad ng Diyos. Tayo mismo ay natutuwa na makita ang ating iglesia ay nagkakaisa. Lalo tigit ang ating Ama nasa langit. Lalo tigit ang ating Diyos na siyang nagpasimula ng iglesia na masupungan tayo nagkakaisa para sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Ipanalangin po natin yan at hilingin natin sa Diyos, tulungan tayo sa kanyang biyaya, tayong lahat ay maging bahagi sa pagkakaisa ng iglesia. Maraming salamat po na kayo po ay sumubaybay sa ating programang ito at sa ating po pagtatapos, tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Dakila po namin Diyos na nasa langit, ibinabalik namin muli sa inyo ang papurit pasasalamat sa mga aral na inihatid po sa amin ng aming Panginoong Hesus. Salamat po o Diyos na ipinaunawa sa amin ang iglesia, ang iyong iglesia ay inyong iglesyang nais niyong magtagumpay at ang maakay kami lahat sa pagkakaisa upang kung magkagay makilala nga na sa libutan, kami ang inyong mga lingkod, kami ang inyong mga anak. At sa pamamagitan ng inyong biyaya, kami patuloy na nababago tungo sa kagandahan ng larawan ng aming Panginoong Hesus. Na kung paanong kayo at ang aming Panginoong Hesus ay nagkakaisa, gayon din naman kami na inyong mga anak sa sanlibutang ito, sa iglesia ay nagkakaisa. O banal namin Diyos, muli po ang aming pamanhik. Patungan kami lahat ng inyong mapagpalang kamay. Panaganain kami, Ama, sa inyong mga kabutihan. Palaguin pa kami sa inyong pag-ibig. At managana pa kami, Ama, sa katiyakan na kayo ang naghahari sa bawat isa sa amin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po ang aming paanyaya sa darating na linggo. Muli po nyo kami samahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayong lahat ay kanyang patuloy pang pagpapalain. God bless you all. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777, praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.